Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Goryo. Taong 1990, Ivisan Capiz. Ingatan mo ang kapirasong kahoy na ito. Ito lang ang tanging makakapagligtas sa iyo sa oras na maharap ka sa kapamakan. Ito ang madalas na binabanggit ng matanda, lalo na kapag kausap nito ang anak na si Goryo. 80 taong gulang na at medyo may pagkamali-mali dahil sa katandaan. Ngunit bago pa man humantong sa ganito ang kalagayan ng matanda, kilala itong manggagamot sa kanilang bayan. Madalas kinakatakutan, lalo na ng mga mambabarang at mga taong may kaalaman sa kaliwa, dahil na din sa kaalaman nito sa kumbate at sa tangan nitong gamit. Si Tandang Mandro, ang isa sa mga manggagamot na nagtataglay ng napakabihirang mutya. Ito ay ang Santo Sepulcro. Sa mga hindi nakakalam, ang Santo Sepulcro ay isang uri ng mutya na nagtataglay ng bertud. May kakayahang pumatay at magparusa sa mga elemento o sa mga taong gumawa ng kasamaan sa kanilang kapwa gamit ang lihim na karunungan. Kaso nga lang hindi rin nagtagal. Tuluyang humina ang pangangatawan. Binalikan ng mga nakalaban ang matanda dahilan para mawala ang kanyang memorya. Ang kasama ng matanda sa buhay ay si Goryo. Ito ang nag-aalaga sa kanya at nagbabantay dahil abala sa trabaho ang mga anak ng matanda. Simula pagkabata malapit na si Goryo sa kanyang tatang Mandro. Ito lang ang kinakausap niya ng maayos. Nakwento ng matanda ang lahat ng karanasan kay Goryo, lalo na noong kalakasan pa niya. Makinig kang mabuti sa akin, Goryo. Alam mo bang kinakatakutan ako noong araw? Wika ni Tandang Mandro. Nang mga panong ito, 15 taong gulang pa lamang si Goryo. Opo, ilang beses yun ang sinabi sa akin yan, tatang. Tugon ng binata sabay tawa ng malakas. Oo nga pala no. Pero hindi ko pa nasasabi sa iyo kung bakit. Kinakatakutan ako dahil... Kinakatakutan kayo dahil kaya niyong parusahan ng mga mambabarang at mangkukulam noong araw. At dahil po yun sa mutya niyo. Teka, nasaan na nga pala yung mutya niyo, tatang? Tanong ni Goryo. Diba binigay ko na sa iyo noon pa? Tugon ni Tatang Mandro. Na naman tayo, tatang eh. Wala ka namang binibigay sa akin eh. Wika ni Goryo. Nako, ako pang sinisi. Alalahanin mong mabuti. Sige na, matutulog na ako at magpahinga ka na din. Tugon ng matanda. Pilit iniisip ni Goryo ang mga sinabi nito dahil paulit-ulit nababanggit sa kanya ni Tatang Mandro. Kinabukasan, habang nagpapakain ng mga alagang hayop, dumalaw ang kanyang ama. Goryo, kumusta ang Tatang Mandro mo? Gising na ba? Tanong ni Mang Sebastian. Hindi ko po alam, tay. Kanina pa ako dito sa likod ng bahay. Hindi pa ako nakakakyat. Tugon ng binata. Maya-maya narinig ni Goryo na tinatawag siya ng matanda. Dali-dali itong umakyat para tignan ang nangyayari. Goryo po, pakiabot mo nga ang aking tungkod. Hindi na ako makayuko eh. Gusto kong lumabas ng bahay po para tignan ang mga alaga nating baka. Wika ni Tatang Mandro. Anong baka ang sinasabi mo, tay? Wala naman tayong alagang baka eh. Wika ni Mang Sebastian.
Nagulat si Goryo dahil sinigawan nito ang matanda. Huwag niyo naman kausapin ng ganyan si Lolo. Kahit matanda na siya, tatay niyo pa din po siya. Wika ni Goryo. Tumahimik ka, Goryo. Alam kong ginagawa ko. At isa pa, wala nang pakinabang sa atin yung matanda na yan eh. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ka. Sa halip na itoon mo ang pag-iisip sa pag-aaral, nagtsatsaga ka sa pag-aalaga sa matandang yan. Wika ni Mang Sebastian. Hindi akalain ni Goryo na sasabihin nito ng ama. Hindi ko po maintindihan kung bakit ganyan yung galit nyo kay Tatang. Pero hindi po ako papayag na lapastanganin nyo siya. Isa lang ang alam kong katotohanan. Kung hindi dahil sa kanya, wala kayo sa mundong to. Tugon ni Goryo. Bigla itong sinuntok ni Mang Sebastian. Ngunit sa halip na masaktan, nabali ang kamay ng kanyang ama. Labis na kinagulat ni Mang Sebastian ang kaganapan. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mong sasaktan ng apo ko, Sebastian. Wala kong pakialam kung lapastanganin mo ko. Pero wag na wag mong lalapatan ng marumi mong kamay ang apo ko. Wika ni Tatang Mandro habang pilit itong tumatayo. Inalalayan naman ni Goryo ang matanda. Napatra si Sebastian. Bigla itong nakaramdam ng takot. Salamat na po ha. Halika na. Tignan na natin ang mga alagang baka. Wika ni Tatang Mandro. Hindi na nakapagsalita si Mang Sebastian. Hinayaan na lang nitong lumabas ng tahanan ang dalawa. Pagdating sa likod ng bahay, tumawa ng malakas ang matanda. O Tatang, bakit naman po kayo tumatawa? Tanong ni Goryo. Inalalayan nitong maupo sa ugat ng puno si Tandang Mandro. Ay, nako talaga, oo. Nakita mo ba yung itsura ng tatay mo kanina? Hayaan mo siya. Alam mo ba kung bakit ganun katindi ang galit ng tatay mo sa akin? Tanong ni Tatang Mandro. Yun nga po ang ipinagtataka ko, Tatang. Bakit ba galit na galit sa iyo si tatay? Tanong ni Goryo. Inaasahan kasi ng tatay mo na siya ang pagbibigyan ko ng sepulkro. Pero hindi nangyari. Alam kong gagamitin niya lang ito sa hindi magandang gawain. Pero ikaw, nakikita kong mabuti ang kalooban mo. Kaya sa'yo ko'y binigay ang mutya ng sepulkro. Pagpapaliwanag ni Tatang Mandro. Ay naka, yang ka na naman lolo eh. Wala ka namang binibigay sa akin eh. Bakit ba paulit-ulit mong sinasabi na binigyan mo ko ng sepulkro na yun? Hindi ko pa nga nakikita yung itsura nun eh. Tugon ni Goryo. Talagang hindi mo natatandaan ano? Kung sa bagay, bata ka pa kasi nung binigay ko sa iyo yung sepulkro. Yung maliit na punyal na kahoy, natatandaan mo ba yun? Yung laruan na ibinigay ko. Biglang nagbalik sa alaala ni Goryo ang laruang ibinigay sa kanya ng matanda. Dali-dali itong umakyat sa silid. Kinuha ang kahon na pinaglalagyan ng mga laruan. Nakita ang punyal na gawa sa kahoy. Muling bumalik si Goryo sa matanda. Nakita itong nakangiti. Yan. Yan mismo ang sinasabi ko. Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Matagal ko nang ibinigay ang sepulkro sa iyo. Hindi mo lang ito binibigyan ng pansin. Wika ni Tatang Mandro. Hindi ko naman po kasi alam na ito yun eh. At isa pa, wala naman sa isipan ko yung mga ganyang bagay noon, Tatang. Tugon ni Goryo. Naiintindihan ko naman na po.
Pero ngayong may isip ka na, siguro naman ay mauunawaan mo na ang lahat. Ano po ba kasing meron sa sepulkro, Tatang? At bakit iniingatan niyo yan? At saka, bakit gustong makuha ni Tatay yan? Tanong ni Goryo. Ang sepulkro, isang bihirang mutya na mula sa mga kahoy na naanod papunta sa karagatan. Nababad ang mga ito ng matagal sa tubig alat sa kailaliman ng karagatan. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ito ng natural na kapangyarihan na magtaboy ng masamang elemento at sa tamang mga kamay, nagiging mabisa itong sandata. Pagpapaliwanag ni Tatang Mandro. Bagaman hindi lubusang nauunawaan ni Goryo ang dahilan, itinago ng binata ang sepulkro. Ang pinakamalaking tanong ko po, Tatang, bakit ako yung pinili nyo na bigyan ng malakas na gamit? Hindi naman po ako manggagamot eh. Wika ng binata. Hindi pa. Sa ngayon. Pero ito ang iyong kapalaran. Walang ibang magmamana ng aking kaalaman. Ayokong mapunta sa tatay mo ang bagay na to. Dahil masasayang ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng mahabang panahon. Wika ni Tatang Mandro. Nakita din ni Goryo kung paano siyang minahal ng mga tao. Kaya sa isip ng binata, walang masama kung tatanggapin ang alok nito. Wala naman sigurong mawawala sa akin. Sige po, susubukan ko pong pag-aralan yung mga sinasabi nyo. Wika ng binata. Ito na ang naging simula ng lahat. Palihim na sinanay ni Tatang Mandro si Goryo. Unti-unting napapagtanto ng binata ang totoong dahilan kung bakit nagpanggap itong wala na sa tamang pag-iisip. Sa paglipas ng mga taon, naging dalubhasa sa kumbate ang binata. Nagsimula na din ito sa panggagamot. Ang pinakaunang pasyente, ang anak ng kanilang kapitbahay na si Mariel. Naglilinis ng bakuran ang binata ng mga oras na yon. Pumunta ang ama ni Mariel at hinanap ang matanda. Goryo, gising na ba ang Tatang Mandro mo? Wika ni Mang Naldo. Nako, hindi pa po yata, Mang Naldo. Mamayang tanghalian pa ang gising nun eh. Bakit po? Ano po bang kailangan nyo? Tanong ni Goryo. Kasi si Mariel hindi makatulog dahil sa pananakit ng tiyan. Dinala ko na sa doktor. Nabigyan naman ng gamot pero walang epekto. Hindi bale na lang iho. Wag mo nang gisingin ang matanda. Kailangan ng katawan niya ang pahinga. Tugon ni Mang Naldo. Sa isip-isip ni Goryo, ito na ang pagkakataon niyang subukan ang mga natutunan mula kay Tandang Mandro at para na din magpasikat kay Mariel na matagal niya nang hinahangaan. Sandali lang po, Mang Naldo. Ako na pong titingin sa anak nyo. Wika ng binata. Bakit? Marunong ka bang manggamot? Ikaw talagang bata ka, pinapatawa mo ko. Diyan ka na nga. Kailangan ko pang pumunta ng bayan. Tugon ni Mang Naldo. Inaasahan na ni Goryo ang ganong reaksyon. Lalo pat hindi alam ng mga kapitbahay nila na siya ang nag-iisang tagapagmana ng kakayahan ni Tatang Mandro. Sa kagustuhang makatulong, inantay lang nitong makaalis si Mang Naldo. Kaagad tumawid sa kabilang bakod. Hindi naman ganong kalayo ang bahay nila Mang Naldo, kaya mabilis siyang nakarating sa lugar. Nakita nito ang ina ni Mariel na naglalaga ng dahon ng sambong. Nagpapausok din ito sa bakuran. Oh, ay nako, pasensya ka na. Masama ang pakiramdam ni Mariel. Ayan na, hindi makabangon sa higaan. Wika ng ina ni Mariel.
na ang pangalan ay Aling Mildred. Ito nga po ang dahilan kung bakit ako naparito. Hayaan niyo po akong gamutin si Mariel. Tugon ni Goryo. Bakit? Marunong ka bang manggamot? Alam ko pong hindi kayo maniniwala. Pero bakit hindi na lang natin subukan nang kayo mismo makapagpatunay? Tugon ni Goryo. At dahil kilala ni Aling Mildred si Tandang Mandro, naisip nitong marahil totoo ang sinasabi ni Goryo. Kung sa bagay, wala namang mawawala kung susubukan mo iyo. Halika, sasamahan kita sa silid ni Mariel. Alam mo ba 2 araw na siyang ganyan? Hindi din nakakakain ng maayos. Nag-aalala kami, baka kung napano yan. Pagpapaliwanag ni Aling Mildred. Pagpasok pa lang ng kwarto, ramdam na ni Goryo ang kakaibang presensya. Idagdag mo pa ang biglang pag-init ng sipulkro sa bulsa. Aling Mildred, kailangan ko po ng insenso at kamangyan. Maglagay din po kayo ng ilang dahon ng tadlad at laurel. Wika ni Goryo. Dali-dali namang kumuha ng mga sangkapang ginang habang inaantay ang pagbabalik ni Aling Mildred. Inumpisa ng tawasin ni Goryo ang dalaga gamit ang sariwang itlog. Pinagapang niya ito sa katawan ni Mariel mula ulo hanggang talampakan. Nagulat naman ang dalaga nang makita si Goryo na nasa loob ng kwarto. Goryo, anong ginagawa mo dito? At saka bakit mo pinapaikot yung itlog sa katawan ko? Tanong ni Mariel. Huwag kang mag-alala, Mariel. Alam ni Aling Mildred na nandito ako at gagamutin kita. Sinabi kasi sa akin ni Mang Naldo na 2 araw ka nang nagtitiis sa sakit ng tiyan eh. Tugon ni Goryo. Oo nga eh. Hindi nga ako makakain ng maayos. Wala din namang naitutulong yung doktor sa bayan. Napakamahal pa ng singil kay tatay. Wika ni Mariel. Nasabi niya nga din sa akin yung tungkol sa bagay na yan. Pumunta siya sa bahay kanina, kaya nga ako nandito eh. Tugon ni Goryo. At habang nag-uusap ang dalawa, tuloy lang sa ginagawa ang binata. Binasag nito ang itlog sa isang basong may tubig at tinignan. Nakita ng binata ang ilang maliliit na dumi sa klara ng itlog. Kaagad niyang natukoy ang sakit ng dalaga. Saan ka ba huling nagpunta? Alam mo ba na nataniman ka ng isang elemento? Tinaniman ka ng sakit. Nilagyan ka ng maliliit na sanga ng kahoy dyan sa tiyan mo, kaya sumasakit yan. Wika ni Goryo. Nung una ay ayaw pang maniwala ng dalaga, kaya inantay ng binatang dumating si Aling Mildred upang tuluyan ng simulan ang panggagamot. Pagdating ng matanda, nagpausok ito sa silid gamit ang pamamaraang tinatawag na bolo-bolo. Tinanggal ni Goryo ang sabid o sakit na inilagay ng engkanto sa katawan ng dalaga. Nasa kalagitnaan nito ng panggagamot nang dumating naman si Mang Naldo. Aba talagang itinuloy mo yung kalokohan mo, no? Umalis ka na nga dyan, Goryo. Nandito na si Mang Kulas. Wika ni Mang Naldo. Ngunit inawat ito ng kasamang manggagamot. Sandali lang, Naldo. Tama ang ginagawa ng binata. Hayaan mo siyang magpatuloy. Minsan ko nang nakita ang pamamaraang ito. Hindi ko lang matukoy kung kanina. Wika ni Mang Kulas. Ang pamamaraang sinasabi nito ay bolo-bolo. Isang uri ng panggagamot na gumagamit ng isang baso ng tubig at buo ng kawayan. Inilalagay ng manggagamot ang maliit na buho
na nagsisilbing straw sa isang baso ng malinis na tubig. Pinapagapang ang baso sa bahagi ng katawan ng pasyente habang iniihipa ng maliit na buho upang lumikha ng bula. Gamit din ng ilang orasyong iniihip sa tubig, nagagawang tanggalin ng manggagamot ang anumang sabid o sakit na inilagay ng elemento o tao sa katawan ng pasyente. Balik tayo sa kwento. Ilang sandali pa natapos na ni Goryo ang panggagamot. Naupo ito sa sulok upang kausapin si Mariel. Kumusta naman ang pakiramdam mo, Mariel? Tanong ni Goryo. Hawak-hawak pa din ito ang baso ng tubig, ngunit tinatakpan niya ito ng kamay. Maayos na kahit papano, Goryo. Salamat sa iyo ah. Ano bang ginawa mo? Tanong ng dalaga. Huwag ka nang mag-alala. Mawawala na ng tuluyan yung sakit mo. Eto, natanggal ko na yung nilagay ng engkanto. Wika ni Goryo. Sabay pakita ng hawak na baso. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil nakita nitong nakalutang sa tubig ang ilang peraso ng maliit na tipak ng kahoy. Teka, paano napunta yan sa katawan ko? Tanong ng dalaga. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Mang Kulas sa binata. Kahanga-hanga. Magaling ang ginawa mo, bata. Sabihin mo sa akin, kanino mo natutunan ng pamamaraang ito? Tanong ni Mang Kulas. Sa tatang Mandro ko po. Siya po ang nagturo sa akin ng mga nalalaman ko sa panggagamot. Ang totoo, ito ang unang beses ko na subukan eh. Hindi ko nga po alam kung magagawa ko ba o hindi. Tugon ni Goryo. Kaya pala pamilyarang pamamaraan. Ikaw pala ang apo ni Tandang Mandro. Ngayon naaalala ko na kung kanino ko nakita ang pamamaraang ginamit mo. Mahusay ang ginawa mo. Nagawa mong tanggalin ang sakit ng pasyente. Aldo, mukhang hindi na ako kailangan dito. Ikamusta mo na lang ako kay Tatang Mandro mo, iho. Mauna na ako. Wika ni Mang Kulas. Mas maganda po siguro kung dadalawin niyo siya. Siguradong gising na po yun. Tugon ni Goryo. Mukhang ang magandang ideya yan. Matagal na panahon na din kaming hindi nagkikita ng kaibigan kong yon. Sige na, tapusin mo na ang panggagamot. Sasabay na ako sa'yo pa uwi. Wika ni Mang Kulas. Matapos ang gamutan, kagad nang nagpaalam ang binata. Isinama nito sa tahanan si Mang Kulas. Pagkarating sa lugar, nakita ni Goryo si Mang Sebastian. Paikot-ikot ito sa paligid ng bahay na tila may kung anong hinahanap. Saan ka ba nanggaling, bata ka? Nasaan ang matandang yun? Bakit wala siya sa kwarto niya? Tanong ni Mang Sebastian. Malamang lumabas ng bahay. Ano bang ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Goryo. Wala naman. Ano kasi? Hindi na naituloy ang sasabihin. Biglang nagsalita si Tatang Mandro. Hindi ka pa din sumusuko, Sebastian. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo na makukuha ang sepulkro, lalo pat nasa pangangalaga na ito ng totoong tagapagmana. Wika ng matanda. Napatingin si Mang Sebastian kay Goryo na noon ay nakatitig lang din sa kanya ng masakit. Huwag mo sabihing ibinigay mo sa walang kwentang batang tong si Pulcro. At saan niya gagamitin ang agimat na yon? Para lang yun sa mga manggagamot. Tanong ni Mang Sebastian. Hindi naman nakapagpigil si Mang Kulas
Sumabat ito sa usapan ng mag-ama. Mawalang galang na sa'yo, Sebastian. At magandang umaga sa'yo, kaibigang Mandro. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita ng walang kwenta ang anak mo. Sa katunayan, kakagaling lang namin sa tahanan ni Mariel. Kinamot niya ang dalaga. Wika ni Mang Kulas. Natawa si Mang Sebastian sa sinabi nito. Si Goryo, manggagamot. Nagpapatawa ka, tanda. Pwede ba? Huwag kang makialam sa usapan namin. Tugon ni Sebastian. Halika na, Goryo. Magpapakain na tayo ng mga alaga nating buhaya. Isama mo na din yung kaibigan mong matanda. Baka kulang ang kambing na ipapakain natin sa kanila. Wika ni Tandang Mandro. Inaya naman ni Goryo si Mang Kulas sa sumunod sa kanila. Naiwang nakatulala sa hangin si Mang Sebastian, dahilan para lalo itong mairita. Akmang lalakad na sana si Goryo papunta sa kinakatayuan ni Tandang Mandro. Bigla naman itong sinugod ni Mang Sebastian. Mabilis na nakalingon ng binata. Sinalo ang kamao ng ama. Sabay tulak palayo. Ayoko po kayong patulan. Pero kayo mismo naglalagay sa akin sa sitwasyon. Napipilitan akong gawin ang hindi dapat. Wika ni Goryo. Hindi naman makapaniwala si Mang Sebastian sa ginawa ng anak. Kung alam ko lang na ganito ang igaganti mo sa akin, sana noon pa lang hindi na kita binuhay. Tugon ni Mang Sebastian. Hindi ko po alam kung anong ginawa ko para magalit ka ng ganyan. Pero sa mga sinabi niyo, tay, unti-unting nagliliwanag sa isipan ko na kahit kailan, wala kayong pagpapahalaga sa akin. Tugon ni Goryo. Matapos ay naglakad na ito palayo. Naiwang mag-isa sa bakuran ng tahanan si Mang Sebastian. Pilit nitong tinatawag ang anak. Ngunit hindi na lumilingon pa ang binata. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Nakainom. Wika ni Mang Kulas. Lagi naman po siyang ganun, Manong eh. Hindi ko nga po alam kung bakit ang laki ng galit niya sa akin. Lagi po niya akong sinasaktan noon. Kaya nga dito ako tumira kay Tatang Mandro eh. Wika ni Goryo. Hayaan mo na siya. Matatauhan din yan bandang huli. Muling wika ni Mang Kulas. Naglalakad ang tatlo papunta sa gilid ng sapa kung saan palaging namamasyal si Tatang Mandro. Naupo ang mga ito sa lilim ng puno habang nag-uusap. Matagal na panahon din tayong hindi nagkita, Mandro. Ano na bang nangyari sa'yo? Tuluyan ka nang huminto sa panggagamot? Tanong ni Mang Kulas. Oo, Kulas Hindi na kaya ng katawan kong matinding gamutan. Natatakot ako na baka maapektuhan maging ang mga pasyente ko. At isa pa, malaki na si Goryo. Handa na yan para pumalit sa akin. Tugon ni Tatang Mandro. Kakaiba ang pinakita na yung apo kanina. Hindi ko akalain na unang beses siyang nanggagamot. Mahusay ang ginawa mong pagtuturo sa kanya. Wika ni Mang Kulas. Aba, siya nga ba, Goryo? Sino naman ang kauna-unahan mong pasyente? O Kulas, huwag ka sanang magtaka kung bakit matino akong nakikipag-usap sa inyo. Mas mabuti nang isipin ng mga taong nagmamali-mali na ako. Ayoko nang tumanggap pa ng pasyente. Baka imbes na mapagaling ko sila, lalong lumala. Tugon ni Tatang Mandro. Nauunawaan ko naman ang lahat. Huwag kang mag-alala. Paniguradong magiging magaling na manggagamot itong si Goryo.
Kagaya mo, yun din ang mangyayari sa kanya. O siya, hindi na ako magtatagal. May kailangan pa akong asikasuhin. Wika ni Mang Kulas. Matapos ay nagpaalam na ito sa maglolo. Kinausap naman ni Tandang Mandro si Goryo tungkol sa ginawa nitong panggagamot. Apo, bakit ka naman kumilos nang hindi ko nalalaman? Mabuti na lang, simpleng gambala lang ng engkanto ang naengkwentro mo. Paano na lang kung malakas na elemento ang nakalaban mo? Wika ni Tatang Mandro. Pasensya na po kayo, Tatang. Ramdam ko po kasi yung matinding pangangailangan ni Mang Naldo eh. At isa pa, kaibigan ko naman si Mariel. Alam ko naman po ang magiging panganib kung sakali. Pero malaki po yung tiwala ko sa binigay niyong si Pulcro. Pati na rin po sa mga kaalaman na naturo niyo sa akin. Tugon ni Goryo. Hindi pa rin sapat na dahilan yon, Goryo. Unang beses mong manggagamot. Hindi sapat ang karanasan mo. Kung sakaling makaharap mo ang malakas na engkanto. Pero binabati kita dahil naging matagumpay ang kauna-unahan mong panggagamot. Wika ni Tatang Mandro. Matapos pangaralan, umuwi na ang dalawa. Bagaman napuno ang tenga ni Goryo ay masaya ito dahil binati siya ng matanda sa kauna-unahang tagumpay. Ito din ang naging daan para makilala ng mga tao si Goryo. Kinabukasan laking gulat ng binata dahil habang naglalakad ito sa kabisera, isang babae ang lumapit sa kanya. Hindi ba ikaw yung apo ni Mandro? Maaari mo bang puntahan ang asawa ko? Bigla kasing namagayong ka ng paa niya. Nanggaling lang siya sa bukid. Hindi na magalong ng maayos. Wika ng babae. Ha? Ano po kasi? Hindi na makasagot ang binata. Hindi nito akalaing lalapitan siya ng isa sa mga kababaryo. Tatanggihan niya sana, kaso nga lang nagmakaawa ang babae. Ay pakiusap naman, iho. Narinig ko kasi kay Mang Naldo na magaling ka daw na manggagamot. Baka naman matulungan mo ang asawa ko, ano? Wika ni Aling Bebeng. Teka, sandali lang po. Si Mang Kulas ba nakausap niyo na? Tanong ni Goryo. Oo ikaw din ang itinuro niya. Masakit daw yung balakang niya. Tugon ni Aling Bebeng. Naku, paano ba to? Ang bilin pa naman sa akin ni Tatang. Huwag ako manggagamot ng basta-basta. Wika ng binata sa sarili. Kaso nga lang wala na itong magawa. O sige po, kukuha lang ako ng mga gamit. Saan po ba ang bahay niyo? Tanong ni Goryo. Ay doon lang sa tabi ng tindahan ni Aling Miting. Salamat, iho ha. Mauna na ako para masabihan ko ang asawa ko. Wika ng babae. Dali-dali ding umalis si Goryo. Pagdating sa tahanan, kinausap nito ang matanda. Tang, sana naman payagan mo na ako. Naawa ko kay Aling Bebeng eh. Hindi makapagtrabaho ng maayos yung asawa niya. Baka naman may maitutulong ako. Wika ni Goryo. Kung sa tingin mong para sa ikabubuti ng lahat ang gagawin mo, hindi mo na kailangan magpaalam, Goryo. Gawin mo ang nararapat. Pero syempre, kailangan mo ding harapin ang maaaring kalabasan. Wika ni Tatang Mandro. Nauunawaan ko naman po, Lolo. Salamat ah. Sige po. Kailangan ko nang bumalik sa baryo. Inaantay na ako ng pasyente ko. Wika ni Goryo. Mabilis itong umalis ng bahay. Habang nasa daan, nakasalubong nito ang ama. Naglalakad papunta sa tahanan ni Tatang Mandro.
Hindi na ito gaanong binigyan ng pansin ng binata dahil nagmamadali itong makarating sa tahanan nila Aling Bebeng. Kagad niyang sinimulan ng pagtawas. Natukoy ang sakit ng pasyente. Bago ito sa binata, dahil hindi kaperasong kahoy ang natagpuan niya sa katawan ng pasyente, kundi mga basag na bote at ilang peraso ng putol na kuko. Nakulam po ang asawa niyo, Manang. Hindi po engkantong may gawa nito. Hindi ko rin po alam kung kakayanin kong labanan ng totoong may kagagawan eh. Pero susubukan ko po Wika ni Goryo. Binuklat nito ang libretang ibinigay sa kanya ni Tatang Mandro. Nag-usal ng mga dasal panghuli sa mangkukulam. Pero bago yun, binalot niya ang sarili ng proteksyon gamit naman ang dasal ng Santo Sepulcro. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nawalan ng malay ang pasyente. Alam kong nandyan ka sa katawan ng taong to. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Ano ang pakay mo? Bakit mo binigyan ng sakit ang pasyente ko? Wika ni Goryo. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang pasyente at tumingin sa kanya. Ang buong akala ko, muli kong nakasagupa ang matandang may hawak ng sepulkro. Pero mali. Hindi ko man nakikita ang itsura mo. Ramdam ko na isa kang baguhan. Bagyang nakaramdam ng takot si Goryo. Akmang magsasalita na sana ito nang biglang dumating si Mang Sebastian. Goryo anak, huwag kang magpapadala sa takot. Dahil yan ang lalong magpapalakas sa kanila. Wika ni Mang Sebastian. Bagay na ikinagulat ni Goryo. Tay, anong ginagawa mo dito? Mamaya ako na ipapaliwanag. Makinig kang mabuti. Hindi ako naririnig ng kausap mo mangkukulam. Pero nararamdaman niyang nandito ako. Huwag kang magpapadala sa mga pambubuyo niya dahil pwede niyang gamitin ang kainaan mo laban sa'yo. Maging matatag ka sa mga tanong na bibitawan sa'yo. Wika ni Mang Sebastian. Muling ibinaling ni Goryo ang atensyon sa pasyente. Kinausap nito ang nakasanib. Sagutin mo yung tanong ko. Wala akong pakialam kung ano man ang tingin mo sa akin. Wika ni Goryo. Nakakatakot ka naman. Pero sige, pagbibigyan kita. Tignan natin kung gaano kakalakas. Wika ng sanib. Talagang makikipagmatigasan ka pa, no? Pasensya na. Maikli kasi yung pasensya ko eh. Wala akong panahon para sa mga pasakalye mo. Tugon ni Goryo. Inilabas nito ang sepulkro at nag-usal ng dasal. Sabay lapat sa katawan ng pasyente. Napasigaw naman ang nakasanib dito. Alisin mo! Alisin mo yung nakadagat sa akin. Walang yaka. Wika ng sanib. Aba, ikaw pa yung matapang ngayon ha? Sige, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo mangkukulam. Wika ni Goryo. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Bakit mo ko hinuli? Tanong ng sanib. Hindi ba dapat ako yung magtanong sa'yo? Anong kasalanan ng taong to sa'yo? Tanong ni Goryo. Wala siyang kasalanan sa akin. Napag-utusan lang akong bigyan siya ng sakit. Wika ng sanib. Sino? Sinong nag-utos sa'yo? Sabihin mo sa akin. Pasensya na. Hindi ko pwedeng gawin ang bagay na yan. Sabihin mo o papatayin kita.
Teka, sandali lang. Hindi ko ginusto na gawin ang bagay na to. Dala lang ng pangangailangan. Kaya nagawa kong sundin ang sinabi niya sa akin. Malaking pera ang ibabayad sa akin ng taong yun. Kung ikaw siguro, hindi ka tatanggi sa makapal na kulay asul, hindi ba? Wika ng sanib. Pasensya na pero hindi ako kagaya mo. Ngayon tanggalin mo ang sakit na binigay mo kung ayaw mong patayin kita. Sandali lang. Wala namang ganyanan. Sige, tatanggalin ko yung nilagay ko. Pero wag mo kong paparusahan. Sumusunod lang naman ako sa sinabi sa akin eh. Wag nang maraming satsat. Bilisan mo na. Pag-uusap ng dalawa habang tinatanggal ang tinanim na sakit. Kinausap naman ni Mang Sebastian ang binata. Magaling, Goryo. Pero wag kang magpapadala sa kanya. Wag mong pakawala ng isang yan dahil paniguradong babalikan ka niya. Wika ni Mang Sebastian. Alam ko yun, Tay. Alam kong ginagawa ko. Tugon ni Goryo. Ayan na. Tapos ko nang tanggalin ang lahat. Pakawalan mo na ako. Kung gusto mo, sasamahan pa kita doon sa taong nagpagawa nito sa akin. Wika ng sanib. Huwag ka nang magsayang ng oras. Hindi na kailangan. Tugon ng binata. Sabay usal ng dasal na pangpatay. Walang nagawa ang sanib. Kagad siyang nalagutan ng hininga. Matapos ay nag-usal ng mga dasal na pangbawi si Goryo hanggang sa muling nagkamalay ang pasyente. Laking pasasalamat ni Aling Bebeng sa binata. Nagawa nitong pagalingin ng kanyang asawa. Matapos ang gamutan, nagpaalam na si Goryo. Hinabol naman ito ni Mang Sebastian upang kausapin. Sandali lang, Goryo. Pakinggan mo muna ako. Wika ni Mang Sebastian. Para saan pa po ba, Tay? Hindi ba kayo na din na nagsabi? Nagsisisi kayo na isinilang ako sa mundo. Ano pang dahilan para makinig ako sa sasabihin nyo? Tanong ni Goryo. Alam kong wala kang ganang makinig pa sa akin. Aminado ko. Mali ako sa sinabi ko. Patawarin mo ako, anak. Nakainom ako ng mga oras na yun eh. Hindi ko sinasadya ang lahat ng binitawang kong salita. Pagpapaliwanag ni Mang Sebastian. Sabihin mo na sa akin kung ano ang sadya mo. Nagmamadali ako. Walang kasama si Tatang Mandro sa bahay. Tugon ni Goryo. Naparito ako para balaan ka. Ikaw na ngayon ang may hawak ng sepulkro. Maraming maghahabol sa'yo. Mga dating kalaban ni Tatang Mandro. Hindi maunawaan ni Tatay ang dahilan ko noon. Iniisip niyang pang sariling kapakanan ng dahilan ko. Kaya hindi niya ipinamana sa akin ang sepulkro. Pero ang totoo, gusto ko siyang iiwas sa kapamakan. At ngayong nasa iyo ang mutya, ikaw naman ang hahabulin ng mga taong may galit sa kanya. Wika ni Mang Sebastian. Sadyang matigas ang puso ni Goryo ng mga sandaling iyon. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sige na, mauna na ako. Tugon ni Goryo sabay lakad palayo. Pagdating sa tahanan, sinalubong siya ni Tatang Mandro. Oh, mabuti naman at nakauwi ka na. Nanggaling ang tatay mo dito eh. Wika ni Tandang Mandro. Ay nako, ginulo ba kayo, Tang? Nakasalubong ko din po siya kanina eh. Pero hindi ko pinansin. Pinuntahan niya din ako sa bahay nila Aling Bebeng kanina. Saka may sinasabi siya tungkol sa mga dati niyong kaaway. Tugon ni Goryo.
Totoo ang sinasabi ng tatay mo. Marami nga akong kaaway. Karamihan sa kanila mga mambabarang at mangkukulam. Ngayong alam nila na mahina na ako, isa-isa silang magdadatingan para kunin sa akin ang sepulkro at gumante sa ginawa ko sa kanila. Alam mo, Goryo, hindi ko kasi pinapatay ang mga nakakasagupa ko. Sa pag-aakalang magbabago sila at titigil sa masamang gawain. Pero wala palang nangyayari. Wika ni Tandang Mandro. Kung ganun, totoo din pala yung sinabi ni tatay na minsan niyang ginusto na makuha sa iyo yung sepulkro. Tanong ni Goryo. Tama ka, Goryo. Minsan niyang hiniling sa akin ang mutya, ngunit hindi ko ipinagkaloob dahil na din sa ugali niya. Natakot akong mapariwara siya sa oras na makuha niya ito. Wika ni Tandang Mandro. Pero ang sabi niya sa akin, ginawa niya yon para protektahan kayo. Para sa kanya matuon yung atensyon ng mga kalaban niyo. Wika ni Goryo. Maaaring totoo ang sinasabi mo, iho. Pero hindi ako nakakasiguro. Kaya minabuti kong itago ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo. Bata ka pa ng mga sandaling yon. Kaya wala kang alam sa kung anong kakayahan ng taglay ng sepulkro. Mas madaling itago kung hindi nagagamit ang kapangyarihan nito dahil walang sino man ang makakaramdam ng enerhiya. Wika ni Tatang Mandro. Ang ibig sabihin, ngayong ginagamit ko na ang kakayahan nito, pwedeng anumang oras magpakita ang mga kalaban? Tanong ni Goryo. Kaya nga dapat kang maghanda eh. Pero wag kang mag-alala. Alam kong kaya mo silang labanan. At isa pa, malakas ang tangan mong gamit kaya hindi sila makakalapit sa iyo. Wika ni Tatang Mandro. Buong gabing inisip ni Goryo ang sinabi ng matanda. Napagtanto, nasa panganib ang buhay ni Tatang Mandro. Kaya nagpa siya ito na hindi na muna umalis ng tahanan. Gayunpaman, hindi pa rin natakasan ng binata ang kanyang obligasyon. Mga pasyente na ang kusang tumutungo sa kanyang tahanan upang magpagamot. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas marami ang pasyente ng binata. Lalong lumakas ang kakayahan nito sa panggagamot. Lalo na sa kumbate espiritual. Kadalasang pasyente ni Goryo ay mga nabiktima ng kulam, gayuma, barang, at ang pinakamalala, malediksyon. Naging matunog ang pangalan ni Goryo, maging sa Karatig Bayan hanggang isang araw, dumating na ang pinaka-inaantay na kalaban. Sa kalagitnaan ng panggagamot, biglang nakaramdam ng kakaibang presensya si Goryo. Napatingin ito sa bintana. Nakita ang isang matandang nakatitig ng direkta sa kanya. Nang mapansin itong nakita siya ng binata, dali-daling umalis ang matanda. Hinayaan lang ito ni Goryo. Tambak ang pasyente niya ng mga sandaling iyon. Hapon na nang matapos ang binata. At habang nagliligpit, nilapitan siya ni Tandang Mandro. Apo, ay mukhang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Wika ni Tatang Mandro. Hindi na po, Tatang. Kailangan ko pong magluto ng hapunan para may makain tayo eh. Hindi na kailangan. Kumain ka na doon. Tignan mo kung sinong nasa kusina. Nanlaki mga mata ni Goryo. Dali-daling pumunta sa kusina. Nakita nito si Mariel at Mang Sebastian. Mariel, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Goryo. Napadaan ako kanina eh. Nakita ko ang dami mong pasyente.
Kaya naisipan kong tumulong muna. Tugon ni Mariel. Naku naman nakakaya naman sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. At saka ikaw tay, wala ka bang gagawin sa bahay? Ba't nandito ka? Tanong ni Goryo. Tinulungan mo ko noon eh, kaya patas na tayo. Huwag ka nga magsalita ng ganyan sa tatay mo. Maupo ka na at kumain. Tugon ng dalaga. Sa hindi malamang dahilan, tila nakaramdam ng takot si Goryo at kusang kumilos ang katawan para maupo sa mesa. Pasensya ka na anak ha. Hindi ako nagsabi na pupunta ako. Eto kumain ka na. Lalabas na lang ako. Wika ni Mang Sebastian. Hindi tay, maupo po kayo. Sabayan niyo po kami ng kain. At saka, salamat po. Wika ng binata. Napangiti naman si Mang Sebastian. Nararamdaman nito na unti-unti nang lumalambot ang puso ng anak para sa kanya. Habang kumakain nagtatawanan ang mga ito. Ngunit biglang nahinto ang kanilang kasiyahan nang biglang makarinig ng kalabog si Goryo. Dali-dali itong tumayo. Pinuntahan ng matandang nasa sala. Nakita niya itong nakahandusay sa sahig habang naliligo sa sariling tugo. Tatang, sinong may gawa nito sa inyo? Tatang, sumagot po kayo! Wika ni Goryo. Napatingin siya sa labas ng bahay. Nakita yung matanda kanina. Bilisan mo Goryo. Kailangan madala si tatay sa ospital. Wika ni Mang Sebastian. Hindi na kailangan. Hindi na rin ako magtatagal eh. Sebastian, alagaan mong yung anak at wag na wag mong papabayaan. At ikaw naman Goryo, patawarin mo na ang iyong ama. Ito na ang huli kong kailangan bago mawala sa mundo. Wika ni Tatang Mandro. Pilit pinipigilan ni Goryo ang pagbulwak ng dugo sa sugat nito. Wag po kayo magsalita ng ganyan, Tatang. Kailangan niyo pong mabuhay. Wika ni Goryo. Nabuhay na ako ng matagal sa mundong ito. At masasabi kong naging masaya ako dahil nagawa ko na yung misyon ko eh. Yun ay palakihin kang matuwid at yung puso mo hindi maging makasarili. Kampante akong iiwan ng lahat dahil alam kong kaya mo nang mabuhay at harapin ang anumang pagsubok ng mag-isa. Wika ni Tatang Mandro. Matapos ay unti-unti itong binawian ng buhay. Napasigaw sa sobrang galit si Goryo dahil wala siyang nagawa para protektahan ang kaisa-isang taong nagpalaga at nag-aruga sa kanya. Humanda ka kung sino ka man. Hahanapin kita at pagbabayarin sa mga ginawa mo. Wika ni Goryo. Naiintindihan ko ang galit mo Goryo. Ako man, yun ang nararamdaman ko. Pero wag mong hahayaan na pangunahan ka ng galit. Subukan mong pakalmahin ang sarili mo. Wika ni Mang Sebastian. Pakalmahin? Tay, pinatay si Tatang Mandro at wala akong nagawa. Sa palagay mo, paano ko kakalma? Tugon ni Goryo. Tama ang tatay mo, Goryo. Hindi malulutas ng galit ang problema mo. Wika ni Mariel. Pasensya na. Tama kayo. Hindi nga galit ang solusyon sa lahat ng to. Pero hindi ko pa rin hahayaan na hindi sila magbabayad sa ginawa nila kay Tatang. Tugon ni Goryo. Nauunawaan ko anak.
Hayaan mo munang mailibing si tatay mo at saka tayo gagawa ng aksyon. Sa ngayon ayusin mo ang kanyang kasuotan. Linisin ang kanyang katawan. Kumalma si Goryo ng mga sandaling iyon. Ngunit hindi maiwasang maiyak sa tuwing naaalala ang nangyari sa matanda. Bumalik sa kanya ang mga alaala noong kabataan niya. Tumagal ng 5 araw ang burol dahil marami ang nagdatingan. Maliban sa mga kaanak ng matanda, nagpuntahan din ng mga pasyente nitong napagaling. Gaya ng pinangako ni Mang Sebastian, pagkatapos ng libing, sinimulan nilang hanapin ang pumatay sa matanda. Naging mahirap sa dalawa ang paghahanap dahil hindi ito nakilala ni Goryo, pero hindi nagtagal ay natagpuan ito. Habang naglalakad sa baryo, nakasalubong ng binata ang pamilyar na itsura ng matanda. Sandali lang. Ikaw yung matanda na nakita ko sa bahay bago mamatay si Tatang Mandro. Wika ni Goryo habang hawak-hawak ang kamay ng matanda. Walang ibang tao sa kalsada ng mga oras na yun, kaya malayang nakapag-usap ang dalawa. Totoo nga ang sinabi nila. Matalas nga ang memorya mo. Ako yun. Ako ang pumatay kay Tatang Mandro mo. Nararapat lang sa kanya ang ganong kamatayan sa ginawa niya sa akin noon. Kulang pa ang buhay niya bilang kabayaran. Wika ng matanda. Ganun ba? Pasensya na, tanda. Pero hindi ko papalampasin ang ginawa mo. Tugon ni Goryo. Ano naman ang gagawin mo? Papatayin mo ko. Walang problema. Nagawa ko na ang pinaka-aasam-asam. Ang maipagiganti ang kamatayan ng anak ko. Wika nito. Bigla itong nakawala mula sa pagkakahawak ni Goryo. Laking gulat ng binata. Hindi niya maigalaw ang kamay. Anong ginawa mo sa akin, tanda? Tanong ni Goryo. Simpleng tigal po lang yan. Subukan mong kalasin. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Tugon ng matanda. Nag-usal ng mga pangontra tigalpo ang binata. Walang kahirap-hirap na nakalas ang mga dasal. Yun na ba yung sinasabi mong tigalpo, tanda? Tanong ni Goryo. Sabay bato ng dasal pangkulong sa matanda. Napadapa ito sa lupa at muling nagsalita. Dasal pangkulong. Nagpapatawa ka ba? Ano sa palagay mo ang magagawa nito? Malaki. Dahil sa pamamagitan ng dasal na yan, madali kong matatanggal ang kakayahan mong magpagana ng dasal gamit ang mutsyang to. Tugon ni Goryo. Napagtanto nito. Walang saysay kung papatayin niya ang kalaban. Hindi nito maibabalik ang buhay ng kanyang tatang. Gamit ang kakayahan ng sepulkro, tinanggalan niya ng kakayahan ng matanda. Simula ngayon, mabubuhay ka ng walang kakayahang magpagana ng mga dasal. Mamumuhay ka bilang normal na tao. Hindi nararapat sa iyo ang lihim na karunungan. Ito ang parusa mo. Wika ni Goryo. Napasigaw ang matanda sa sobrang galit. Walang yaka. Patayin mo na lang ako. Walang silbi ang buhay kung walang kakayahan. Tugon ng matanda. Sana naisip mo ang bagay na yan bago mo pinatay si tatang. Pasensya na ha. Pero hindi ko na mababawi ang ginawa ko. Permanente ang binigay kong parusa sa'yo hanggang sa mamatay ka. Wika ng binata. Napagtanto ni Goryo na kapag ang Diyos ang kumilos, walang imposible. Dinala sa kanyang harapan ng taong pumatay kay Tatang Mandro. Napatawan ng kaparusahan
ng walang kahirap-hirap. Sa wakas, matatahimik na ang kaluluwa ng tatang mo. Nagawa mong bigyan ng hustisya ang kamatayan niya. Wika namang Sebastian. Lumipas ang mga taon. Bumuo ng sariling pamilya si Goryo kasama si Mariel. Naging masaya ang pagsasama nila. Ipinagpatuloy pa rin ni Goryo ang panggagamot. Lalo pa siyang nakilala sa taglay na husay. Naging maayos na din ang pakikitungo sa kanyang ama. Naging magkatuwang sa panggagamot. Sa kasalukuyan, walang nakakaalam kung sino ang pinasa ni Goryo ng kanyang mutya. Ayon sa kanyang mga kaanak, isinama niya ito sa hukay. Ngunit malaki pa rin ang posibilidad na ipinasa niya ito sa karapat-dapat.